Breaking news! Arjo Atayde, naninilikado ngayon dahil nga po ikinanta ng mag-asawang Diskaya na tumatanggap po ng milyones dito sa iskandalo ng flood control project. Ngayon po, nilabas po ng Bilyonaryo Channel na meron silang picture. Halaka, mga kababayan. At ito pa, napakalakas po ng mga backer niya. Ninong pala niya si bagong Senate President Tito Soto at si Speaker Martin Romualdez sa kasal ni Maine Mendoza. Halaka, mga kababayan. Ito na po ang binulgar ng media. Kita nyo naman, Bilyonaryo News Channel, bumabawi si Corina. Yari, ito kaya sapat na dahilan, mga kababayan, para madiin itong si Arjo Atayde na dinipensahan naman ng kanyang asawa na si Maine Mendoza na ito'y mga baseless accusation. Halaka, mga kababayan, ano kaya ang totoo? Pero ito na po ang pasabog. Panoorin po natin ang nilabas ng media. Ano ba ang kwento ng mga Diskaya at nitong mga Atayde? Ito po. Mabilis dumistansya ang mga kongresistang idinadawit sa flood control scandal. Pero ganoon din kabilis maglapag ng resibo ang ilang netizen. Isang litrato ang kumakalat ngayon sa social media kung saan kasama ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde ang mag-asawang Diskaya. Ang tanong ng bayan, what's the business? Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Ilan sa kanila ay sina? Isa-isa ng pinangalanan ng mga Diskaya ang mga kongresista na tumatanggap umano ng tongpats. Apat sa mga nilaglag ng tinaguriang King and Queen of Flood Control Projects, mga kinatawan ng Quezon City. Sina 1st District Representative Arjo Atayde, 5th District Representative Patrick Michael Vargas, 6th District Representative Marivic Copilar, at former 4th District Representative Marvin Rillo. Agad na pinabulaanan ng mga congressman ang alegasyon. Sabi ni Atayde, hindi siya nag-benefit sa kahit na sinong kontraktor. Hindi rin daw siya kailanman nakipag-ugnayan sa mga Diskaya at never niya raw ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Pero taliwas ito sa ipinost na larawan ng online personality na si Tio Moreno, kung saan nakapost para sa isang picture si Atayde kasama ang mag-asawang Diskaya. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon, inilahad ni Curly Diskaya na mismong ang ama ni Congressman Arjo na si Arturo Atayde, personal nilang inabutan ng pera ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa mga proyekto. For example po, yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po, bali 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya? Na anong klaseng chat ito? Pera po. Grabe, 60 million, mga kababayan. Naku po. Ano kaya ang totoo, mga kababayan? Sapat ba ito na dahilan para idawit itong mga Atayde, pati yung tatay niya? Na pera po. Na ibinigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya? Na anong klaseng chat ito? Pera po. Na pera po. Na ibinigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? At sa tatay po niya. Sa tatay niya? Opo. Isang kontrobersyal na businessman ang ama ni Congressman Arjo. Noong 1992, inaresto siya matapos iturong mastermind ng isang kidnap for ransom group. Nasangkot din daw sa ilang kaso ng murder. Grabe. Kasama rin siya sa mga malalaking pangalan sa mundo ng online sabong. Sa isang larawang nakuha ng Billionaire News Channel, makikitang kasama pa ni Atayde si alias Brown, na unang sinampahan ng reklamo ni bilyonaryo gambling boss Charlie Atong Ang, kaugnay ng missing sabongeros case. Ayon sa sumbong sa Pangulo website, mayroong 134 flood control projects sa Quezon City mula 2022 na nagkakahalaga ng 5.1 billion pesos. 6 sa nasa listahan, hawak ng mga Diskaya na may kabuuang halaga na 257.6 million pesos. Ayan, mga kababayan, nako po. Yan po yung mga kumakalat na balita dito sa Bilyonaryo News Channel.
ano bang sinasabi ng mga netizen, mga kababayan? Ito po ang mga netizen. Naku po, ito na. Sa Eastern Samar din, dapat investigahan ang mga politician and contractors. Ang ginagawa ng karamihan ng mga contractors sa Eastern Samar, mayroon silang kapatid or kamag-anak na pinapaupo sa pwesto para madali ang transaksyon. Hala ka po. Walang gumagawa ng masama na umamin na nagawa kasalanan kailanman. Ako po. Langwenta. Mahina yung ebidensya kung picture lang, kahit kanino pwede kang magpa-picture. Ayun. Hindi na safe ang makipagpa-picture. Nako, diskaya na. Nakakarli talaga ng buhok. Sara kinanta na rin ng mga bestie ng senators. Ayon sa poll, kaduda-duda na talaga tong dude na to nung una pa. Kailangan mong sumagot at harapin ang paratang kahit ano ang dahilan mo para sa taong bayan. Tanggihan na, laka, bitay ang solusyon. Ito na mga kababayan, hanapin po natin yung picture niya sa mga diskaya. Anong comment po ng mga tao dito? So, ito po mga kababayan, yung picture ng mga diskaya. Ito po, diskaya sa kasi Atayde. So, ito yung kumakalat po na talagang pinost po ng mga netizen. I-check po natin. Basahin po natin mga comment. Yan, ito yung komento ha, mga kababayan na. Ito po. Ayan. Maldita naman nito makasagot. Main Mendoza draws flack from netizens after defending Arjo Atayde over flood control project issue. Actress host Mendoza became the target of criticism from netizens after she posted on X defending her husband, Quezon City 1st District Rep. Arjo Atayde, against allegations linking him to supposed kickbacks from flood control projects. In her post, Mendoza lamented what she described as unfair and baseless accusations hurled against Atayde. However, instead of gaining sympathy, many netizens bash her for being too defensive and for allegedly dismissing the seriousness of the issue. Ito ba yung mga picture? Ito po. Ito yung picture niya, mga kababayan. Nakikita nyo po. Ito yung picture, ha. Kikita nyo. Ayan, oh. Ayan yung picture, mga kababayan, ha. Basahin natin. Tama na, main. Look at the district Arjo is in charge. It is in a mess while you are traveling around the world. Why don't you pick up a wrench and see what clogging up the drainage system in Quezon City? You know what's right, but you're still defending him. Come on. Ang daming nang nagsakripisyo sa flood control. Na yan, at sasabihin mo yan, Main, magkaiba ang throwing hate sa asking for accountability. Bawat bagas din ang weekly travel para hindi kayo nagsisilip, lol. Maldita naman nito na makasagot for the record. Tax namin pinag-uusapan dito. If you want to clear something, do so na parang kami ang nag-agrabyado dito. Alaka. So yan po yung mga komento, mga kababayan. Nakipag-away pala si Main Mendoza dito sa netizen na pinagtatanggol yung kanyang asawa. Ito po yung mga komento, mga kababayan. Main Mendoza, asawa mo, hindi mo alam totoong ginagawa, kupit. Ayan. Nanggigigil yung mga netizen kay Main Mendoza. Flood gave me you. Kaya di na mabuntis another palamunin ng sambahay ng Pilipinas ang magiging baby ninyo. Always crying unfair, ha? Joy unfair sa mga netizen na nagkakasakit, dabaha, nagkandagutom sa baha, at least sa Pinoy, magarang bahay, hindi mababaha. Putak ka ng putak, gawa ka. TikTok ng big mouth mo, main di ka aksaya, ray ko po. Tomorrow, credibility no more. Ala ka. Diyos ko, natural depensahan niya, asawa niya yan. Nasaktan siya, saka ako sa palang Filipino mindset. Di pa naman napapatunayan pero sila naghahatol agad, hindi
ako fan ng mag-asawa na ito pero I realize na napakaraming kurakot pero mas marami ang judgmental sa paligid. Oo, tax at sa kurakot nila ay pera ng bayan pero hindi lahat ng sinasabi ng pinagbibintangan aakusahan din natin. Dapat may sapat tayong basihan upang una marami naman talagang pera ang mga atayde. Pangalawa, si Maine bago mag-artista may sinabi na rin talaga sa buhay kaya natural lang masaktan siya. Ilagay ang posisyon niya ngayon sa posisyon nyo. Pagbintangan o akusahan ng salitaan ng mag-asawa. Dito kasi mga kababayan may mga laman kasi at may weight ang mga sinasabi ng diskaya. Kung wala kasing apoy mga kababayan, hindi ito uusok. Yan po mga kababayan, kaya damay-damay na ito sa nangyayaring ito. Kaya dito malakas po yung backer ni Atayde kasi ninong niya si Martin Romualdez, ninong niya si Tito Soto. Mga kababayan, nako po, makikita po niyo yung picture dito. Tignan po natin ha. E-check po natin dito. Ito po, makikita niyo po yung isang picture niya na pinosang netizen na si Frankie. Ito po mga kababayan, no? O makikita nyo, napakalinaw. Ayan, kita nyo po. Makikita nyo dito. Ito si Maine. Ito. Makikita nyo po, ito si Maine. Naka-white si Arjo Atayde. Ito. Naka-black. Itong isa, si Martin Romualdez. Ang daming artista. Ito po si Tito Soto. Ayan, mga kababayan, ibig sabihin, malalakas yung backer nito. Speaker saka Senate President. So, sinasabi ng mga netizen, nako, aray ko po, absuelto na ito. Ligtas ka na, Arjo Atayde, kasi ang lalakas ang backer mo. Sabi ng mga netizen, kaya pala si Tito Soto parang tuta kasama ang mga buhaya. Kaya pala, ha 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 ha. Pag nagkasama pala sa occasion at natural may picture taking, may mali siya na. Sana makakuha ko ng picture kay Sir Paul at maging kami na. Kaya pala, paktay na Pilipinas. Magkumpare pala sila. Kaya pala si Soto parang tuta ni Martin Romualdez. Bulaga. The cooking show must go on. Abogado pinalitan ng abogago. Ayan mga kababayan, ang mga balita dito. Kaya sabi nila, Arjo Atayde lang malakas. Ninong niya kasi si Tito Soto at Martin Romualdez. Dito mga kababayan, masama ang loob ng mga netizen. Kasi nga si Maine Mendoza, galit na pinagtanggol yung asawa niya na sinabi na baseless accusation. Walang mga basihan. So, kayo nang humusga mga kababayan, syempre, masama ang loob ng mga kababayan natin, masama ang loob natin, dahil pera natin ang ginagasto at pinapakita ng mga ito, gaya ng mga diskaya, nagyabang, ngayon po sinusugod sila ng tao, sinusugod yung bahay ngayon, talagang nadidikdik ng mga kongreso at ng senator ng investigasyon na ito. So ngayon mga kababayan, itong si Arjo Atayde, syempre sikat ito, si Maine Mendoza, sikat, mababas talaga ito. Syempre makagala din ang mga ito, talagang ang gagarbo. Gaya ng nung pinsan ni Saldi ko na si Claudine ko at ilang mga nepo babies. Talagang magagarbo yung mga in-upload nila sa social media, binablog nila yung mga buhay nila, gaya ng mga diskay na milyones sa mga sasakyan na may 80 na sports car. O mga kababayan, na masasabi nyo dito? Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan, mabuhay po.